So, ayan. Okay na ba? So, ngayon, nagluluto ako. So, meron ditong crabs. Pag ganyan na crabs. Ayan. So, ayun. Kwentuhan tayo. So, ayun. Gagataan ko tong crabs and kwentuhan tayo. Kwentuhan tayo kung ano ang nangyari sa akin sa Cotabato City, Mindanao. I'm not a smart person. Hindi ako matalino and also wala akong tiwala sa sarili ko. Even the other people around me always that I'm a smart, hindi ako nag-hi and hello, ganon. So, do my fake parents in Cotabato City treat me well? No, they're not treat me well. Sa Cotabato City, Mindanao, hindi nila ako tinitreat ng maayos. And siguro ito yung uunahin ko na video bago ko gawa ng allegation ang asawa ko kung bakit kami nag-aaway. And hindi po siya ang kasama ko sa bahay. And 2008 pa po siya nawawala. And pabalik-balik lang siya sa bahay. And nakikita siya sa Luzon, Visayas, Mindanao, and international na namamalimos or naging homeless. So, yung chips sa ulo niya, kasi may chips talaga siya sa ulo, tinry nila yon na operahan kasi nga may mga Muslim sa company sa Saudi Arabia, sa Jeddah, Saudi Arabia, na laging nagsasabi na bakit laging number 1 ang asawa ko sa trabaho? Bakit number 1 si James sa trabaho? Ganyan-ganyan. And sinabi nila, painumin natin ng alak and idalhin natin sa MRI para ma-censored kung anong chip sa ulo niya, bakit siya nag-number 1 sa trabaho, ganyan-ganyan. So, nag-inuman sila. Sabi ko sa asawa ko, wag kang makipag-inuman sa kanila kasi sila yung mga tao na kaya ako umalis sa poder nila, itong mga Pilipino na to, bukod sa mga scammer to, sila yung nagpainom sa amin para makatulog kami, and they get all the details or DNA from us, kung sino kami, kung saan kami sa Pilipinas, kung sino ang mga totoo namin magulang. Ginanon niya talaga, ginanon nila kami. So dahil meron akong third eye or nakakagising ako or meron pwede kong kausapin na mga patay. Nung time na yon ay nagpatay-patayan ako na kunwari hindi ko nakita na kinukuhanan nila ako ng DNA or ng specimen sa aking behind or sa aking harap talaga. So, nagpatay-patayan si ate girl na parang walang nangyari. And I saw some of those doon sa mga Filipino community na yun, na kinuhanan din sila ng sperm and egg cell the same time, nung time ng party na yon. So, kaya ayoko na mag-break or mag-broke or ano ba yan, pumunta sa party simula nang nangyari yon. So, nakita ko, hindi ako natakot. Ang problema, asa na po yung mga Excel ko? Meron na bang nag-success? Nabigay nyo na ba sa ibang mga donor talaga? Kasi free Excel ko yan eh. So, ngayon, pumunta ako sa hospital and yun ang pinag-awayan namin ni Mister kasi nga nalaman ng mga doktor na si Mister ay hindi na niya ako mabubuntis talaga, and it's 2014 pa nangyari yan. So hindi ako mabubuntis or kaya ako nami-miscarriage kasi nga ang countdown ng sperm niya ay naglo-low na yung countdown ng sperm niya. Dahil hindi na kaya makabuo, dahil lagi na siya kinukuhanan ng sperm na yun ang tinatanong ng OB-GYN or ng fertility professional sa akin. So, yun ang problema ko. So, ayun, hindi nagkaroon ako sa isip ko, sabi ko, saan ba nagsimula to? Lagi ako nagko-question, saan ba nagsimula to? Saan nagsimula to? And then, naisip ko yung time na
kinukuhanan kami sa party ng mga specimen sample na yon. Siguro, kung pumunta kayo ng party, umuwi na lang kayo pag inaantok na kayo and skip out the party para hindi kayo makuhanan ng mga DNA or mga specimen or baka gawin pa ng mga organs donor. So, ayun. So, yun na nangyari. So, did my fake parents in Mindanao, in Cotabato City, do something or do something to go to school or to the university? No. Ever since elementary, high school, and college, hindi nila ako binibigyan ng pera. Ayaw nila ako papasukin sa school. And also, nasa likod ako ng kubo nila. Or nasa labas ako ng bahay nila sa Cotabato City and wala akong matirhan. Nandun ako sa labas, wala akong damit, pinupunit nila ang mga damit ko, pinupunit nila ang mga gamit ko sa eskwelahan. So, I don't have any sympathy or any guilt or anything about those people, fake people in Mindanao, in Philippines. So, ayun, wala akong paki sa kanila. Kung ano mangyari sa buhay nila, wala akong pakialam. Kung na-hazing man sila, siguro may mga taong nakapaligid sa kanila na hindi na kaya o hindi na masikmura kung ano yung torture na ginagawa nila sa mga bata or mga teenager na nakaka-activate nila sa Cotabato City, Mindanao, kung saan ako lumaki. Kung pinilit nila ako na sumali sa Muslim community, di pa tayo tapos. Kung pinakambert nila ako ng Muslim community, oo, pinakambert nila ako and I don't accept the religion na kung anong Muslim or Islam na religion nila kasi pagan sila eh. Pagan sila. Once na naging converted Muslim ka, pagan sila, hindi ka na pwede mag-skip out. So, I do something nung teenager ako na lumayas ng Cotabato City, Mindanao, para hindi makaisama sa kanilang reliyon. So, ayun, ayokong i-accept ang Muslim na reliyon nila. Nagtakip lang ako ng ulo dahil nasa Malaysia ako. And sinabi naman ng Malaysian talaga na sabi, bagay pala sa'yo nagtatakip ng ulo, ganyan. So, hindi nila pinifake yun. So, sabi ko, bagay nga, pero ang lola ko, hindi pa ako nakagraduate ng elementary, ang lola ko po ay nasalvage na po siya, namatay na po siya. Kung sino yung lola na nakita namin sa ilog, yun na po ay twins na po or kakambal na po siya ng lola ko at hindi po siya babae, siya po ay lalaki, transgen po siya. So, ang nangyari, itong mga puser na to, na user na to, or mga drug addict na to sa Mindanao, ni-rape nila itong lola ko at sinabi nila na transgen raw yun. Yung totoong babae po na lola ko ay namatay na po, hindi pa po ako nakagraduate sa siyang elementary school nung elementary po. Hindi pa po ako nag-grade 3 po. Nung grade 1 pa po ako, namatay na po siya, sinalvage po siya. And tinatanong siya about sa akin na hindi ako pwedeng dalhin sa mga totoo kong magulang sa ibang bansa. So, yun po yung question. So, ayun, yun ang problema ko po ngayon. Kaya hindi po ako nagsisinungaling. And kung meron man akong naging kamukha, yun ay dahil meron din akong twins. Na twins kami, triplets kami. Paano kung nagkaroon silang pamilya ng anak? Siyempre, magiging kamukha ko rin yun. Magiging kamukha rin namin yung kambal kami. Magkakaroon din kami ng mga genes na magkakamukha. So, ayun, yun yung problema kasi sa school ni Hero ni Gabi sa IPSJ, maraming nagsasabi na si Hero ay lumabas ng gate. Si Gabi ay lumabas ng gate. And then, sinabi ko sa mga taong yun, kasi concerned citizen sila sa Jeddah, sa Saudi. Tapos, sinabi rin ng mga estudyante na meron po sila tita sinasamahan po. So, nung time na yon, tiningnan ko and pumunta ako ng school na hindi alam ng asawa ko. And naiyak-iyak ako sa nangyari kasi si Hero at si Gabi pala ay may duplicate na sa IPSJ na kamukha nila sa Jeddah International, Saudi Arabia. Sabi ko, hindi pala sila ang lumalabas ng school, kundi yung kanilang, hindi ko alam kung kinuhanan sila ng specimen
or dahil sa party na specimen namin ng asawa ko nung nag-live-in pa kami, na sinoroget nila sa ibang nurse doon sa Kingdom. So yun yung sinasabi ko kay Hero, kay Gabi, sabi ko, Hero, Gabi, wag mo na kayo lumabas kasi I have a twins in a Asian country, and also you have the same face in the school. Sinabi ko sa kanila, and then sinabi nung dalawang anak ko na, yes, mommy, the teacher always asked me that, Hero and Gabi, why you always go out? Tapos ang dami na raw duplicate ng go out daw, sabi ng teacher. So, ayun. Sabi ng teacher, go out, ganyan. Tapos, diba, nagkaroon ng duplicate, ganyan. Itong mga tao na to na behind those parang experimental or free donor na yun. Kasi masaya na yung pamilya. Nagkaroon na sila mga anak eh. Masabi na nila na hindi na sila baog. Tapos, ang ginawa nito, ina-assassin nila siguro itong mga bata na to. Kaya ang nangyari, may isang concerned citizen siguro na nasa hospital sa Kingdom na kumbaga, sabi niya, kunin ko, kumbaga, isakay ko kaya sila sa isang sasakyan and tingnan natin bakit sila magkakamuka. And binidyuhan raw sila nun, pero hindi raw sila tinortured. Sabi niya, kasi yung anak ko, kamukha nyo rin. So, nawala yung anak ko sa Riyadh, gusto ko lang hanapin kung sino sa inyo. So, nagganon si Hero, si Gabi. So, siguro, ginawa nitong concerned citizen, sino ang nanay mo, sinong tatay mo, sinong ano mo, hanggang dumating na raw sa point, sabi ni Hero, ni Gabi, na pumunta sila ng police station, doon malapit sa Kingdom, and pininger sila, and may mga wanted na ganun, para hanapin kung sino. Tapos nalaman nila na isa lang ang may-ari nung donor na egg cell and sperm, yun ay ako, at ang si James nga raw, kasi yun raw yung mabait, yung matalino. Ang problema ngayon, kailan yung papagraduatein sa Jeddah International, sa IPSJ, Saudi Arabia, ang aming mga anak. Kung na-involve man kami sa pre-donor na yan, hindi po namin sinasadya. Una, party po yan ng mga teenager na 20 years na pong nakalipas. Kaya, yun din, kaya kung kamukha nyo si Hero, si Gabi, please, pakitago yung mga anak nyo. Huwag nyo akong gayahin na, kasi yun din ang problema ko. Kaya yung mga fake parents ko, sinabi na nilang itapon ako sa labas. But, sinabi nung naging nanay-nanayang ko, wag, kasi nakita ko sa China, ang dami niyang kamukha. So, pumunta sila doon, yung homeless sa town, sa Cotabato City, yun ang dinala nila, na pag-alaman ng China, ritokada pala yung puta. So, putang ina mo, kung ikaw ang totoong Chinese, lumayas ka dito, hayop ka, kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kasi may mga pre-donor pa ako ng Excel. Hayop ka! Wag ganon! Wag ganon talaga! Wag ako! Kasi nga alam ko yun, pinagkukuhanan nila ako ng mga Excel nung kapanahunan na hindi pa kami nagsama ng asawa ko, at sinabi na lang perfect donor raw yun, and matatalino at mababait yung mga bata. Ibigay nyo na po sila sa mga naging magulang nila. Pakiusap po, wag nyo na po kaming i-voice to skull po, kasi hindi po ako madamot. Kung nagka-success man yun, wala na akong magagawa kasi si Mr. po hindi ko na nakikita. Okay po? Masaya na po kayo? Kung naging kamukha man ni Hero, ni Gabi ang mga anak nyo, magpasalamat kayo kasi binigyan kayo ng anak. Huwag nyo na kaming pakialaman. Wala akong kakausapin na kahit anong tao. Yun yung kapanahunan na party goer pa ako, na kung saan ako nag-aagugo, na nakikipag-fucking hanggang sa Luzon, Visayas, Mindanao, and International. So ito lang, shout out to Hero and Gabi. Hindi ako makapunta sa graduation nyo, mga anak. Burikat ang nanay, o, diba? Yun ang problema. So, pumunta sila doon sa ano na yun, and sinasabi ng mga anak ko na, Mami, fuck you ka ba? And then, nadinig na asawa ko, and then sabi niya, walang magmumura sa bahay. Huwag mo kasing linisan ang bahay mo kung alam mo na pokpok ako. Kasi yung mga anak ko, baka isa yan sa kidnapin talaga.
Yun ang problema ko. Yun ang problema ko. Kung gusto mo ko harapin mo talaga. Itong uunahin ko na video bago March, bago ang graduation ng anak ko. I'm so proud of my son and I don't wanna do any dirt into my two son, Hero and Gabby. Kaya hindi na ako pumasok sa eskwelahan, hindi na ako nag-aral para lang itaguyod ang magiging stage mother kahit na hindi ko naman talaga kaya dahil party goer nga ako. So, ayun. Kaya hindi ako makapagsalita dahil mukha lang ako maamo at mabait. Pero hindi talaga ako mabait. Yun ang totoo. So, may mga pre-donor yan. Kaya sinabi ni Hero ni Gabby, ang dami na namin, mami. Magkakamukha kami sa school. Alam ko yun. Ang magkakamukha kayo. Ang tanong, sinong nanay at tatay nun? So, kapaan natin lahat. So, kung merong nunal si Gabby dito sa mukha, pinagawa yan, hindi totoong ano yan. Artificial lang pag ano, para lang matandaan kung sino si ganito, sino si ganyan. So, dito may nunal ang anak ko dito sa lips talaga. And lumalaki yung nunal kasi pinagawa niya ng nunal yan. Nandoon din ang biyanan ko sa Jeddah. And then, yun nga, sabi niya, Jasmine, tumakbo ka na kasi ang dami na ni Hero ni Gabby. Sa Caloocan niya sinabi yun. So, dahil packing ako, sabi ko, hindi ko alam kung yung mga pre-donor sample ko yon or kanino na napunta. Kasi, ako ang gusto nila talagang ano talaga sa mga party. Kasi nga sabi nila, ang bilis niya makatulog. Tapos, tingnan mo naman ang mukha. Pinabayaan ba to ng magulang? Parang pinabili lang to ng suka, toyo sabi niya, kung pwede lang ampunin to, iuwi na ng Pilipinas. Tapos, mga anak, walang lalabas pagkatapos ng graduation gagraduate pa kayo hanggang college bago nila ako gawa ng masama talaga. So, kung meron akong kamukha kasi nung nasa Malaysia ako, pinakita ko si Hero, si Gabby. Sabi ko, itong mga mukha ng mga anak ko, deserve ba to maging homeless na maging katulad ko na homeless and hindi makapagsalita yung nasa hotel. Sabi niya, ma'am, hindi nyo po deserve maging homeless and yung mga anak nyo, ang gugwapo naman lalo na yung isa, yung kamukha nung, yung eldest, parang sa monarchy yan dito sa may Brunei Yun ang sinabi niya. Sabi ko, parang lagi yan nangyayari. Kaya pag sinabi yan, nagsiselos naman yung Gabby. Sabi, oh, I know, Hero is a handsome man, but he got 0 in the school. So, yun, wag nyo po sila pag-awayin. Kung magkaiba ang mukha nila, hindi ko na alam. Basta humiga ako, pinasakan ako, hindi ko alam kung sino. Sa dami nila, hindi ko alam kung sino. Ito lang yung sinasabi ko, huwag kayong lumabas. Hero and Gabby, don't go out. Even they put voice to skull or frequency in your head, don't ever go out, Maybe they get your organs. So, ayun, yun lang. Shout out lang, Marami akong duplicate niyan sa Arabia. Lalo pa ngayong may gulo. Kaya, minsan sinasabi ng asawa ko na, parang yung bata ay magkamukha nyo. So, siguro sa mga nurse at doctor yan dyan na mga Pilipino sa area, sa Jeddah. Shout out, Shout out. So, yung throwback ko na photo nung high school ako, wala pong niritoke doon. Yun talaga yung mukha ko. Ang problema, parang naagnas yung ilong ko. Nangyari yan noong 2009. May pumunta sa Caloocan dahil nga merong jowa or may naging kalibin na taga Mindoro ang asawa ko na nasa cosmetic company. Pinakialaman niya yung ilong ko. And pagising ko, sabi ko, ma, parang hindi ako makahinga. Sobrang panguna talaga nitong ilong ko. And then, sabi ko, siguro in-injectionan to para mag-melt down yung bones line or nose line ng ilong ko. And sabi naman ni mama, yung biyanan ko, sabi niya, Jasmine, hayaan mo na, ipatapyas mo na yung ilong mo at iparitoke mo na. Kasi sabi ko,
Hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng ilong ko. And ang problema ngayon, parang naaagnas nga siya na parang pumapango talaga. Naka 19 minutes tayo itong uunahin ko. Umaano talaga siya. Parang nung first birthday ng anak ko, may nose line pa to eh. Pero habang tumatagal, nagme-meltdown. So napanguna ako talaga. So ayun. Yun ang problema, yung graduation photo ng asawa ko na nawawala. Ang ginawa ay ini-scratch yung ilong, yung nose line sa wallet ko. Sabi ko, sino kaya ang nakialam na parang i-erase yung ilong ng asawa ko? Kasi laging tinatanong ng mga kakilala namin na Pilipina na, James, totoo ba yung ilong mo or pinagawa? Hindi po pinagawa, totoo pong ilong yun. Ang babae po na biyanan ko po sa Caloocan ng totoo niyang nanay po. Pareho po sila ng ilong. Hindi po pinaretoke yun. And sinabi ko rin kay mama. And sinabi nila na ito ang gwapo at maganda na ipaprank natin mamaya pag madaling araw. So, nagtinginan kami ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, B, dapat ang itawag niya sa akin ay babe. Kaso yung naging ex ko, babe ang tawag sa akin. So sabi ko, tinanong niya ako, anong itatawag ko sa iyo? Sabi ko, babe na lang kasi yung ex ko, babe ang tawag sa akin. So yung babe na yon, ini-stalk kami hanggang nagkaanak kami. Wala siyang ginagawa kundi i-stalk kami. Sa sobrang gwapo niya, lagi niya kami ini-stalk. And naiinis ang asawa ko hanggang sinabi ng asawa ko, huwag ka na nga lumabas kasi lagi siya nangi-stalk. Kasi ini-screenshot kami na parang family photo ganyan ng Filipino community, Filipino-Pilipina community. Hawak si Hero, ganon. Tapos pag hawak ganyan si Hero, tapos sinabi niya na yung bata ay parang mix with yung sperm raw ni babe at saka nung sa akin raw and mixed raw, equivalent to Hero raw. Yun ang sinabi. Nagtatrabaho yun sa hospital sa Jeddah. And then para akong nakalunok ng bato nung sinabi niya yun. And tinawagan kong asawa ko na, B, uwi na kami ni baby kasi nga kinarga ni babe yung bata. And then itong si babe hindi maka-move on. Ang ginawa niya, dinala niya yung girlfriend niya na medtech talaga doon sa nung time na yon. And also yung asawa ko, isang kainan lang kami doon sa Muslim community. Shout out sa Gulela, Jeddah, Saudi Arabia. So ayun, nasa isang kainan kami, wala siyang ginagawa si babe kundi titigan si Hero na parang gusto niyang sigawan yung asawa ko na sino ba ang mas kamukha? Kamukha ba o kamukha ko? So, ang ginawa ko, dahil si Ate Girl ang haba ng hair, hindi ko rin alam. Sabi ko, baby, ginaganon ko. Ginaganon ko siya, and then kasi si babe, matangkad siya. So, ang height ni babe ay nasa 9-footer po. Siya po ay, hindi po, Thailand po siya. And, Thailander siya. Hindi siya Pilipino. And, si babe ay nakatingin kay Hero. And, concern lang si babe, yung ito bago ako mag-fly pabalik dito sa Pilipinas, pinaparinigan niya ako na ang dami-dami na pinupuntahan yung bata. Gumaganon siya kasi hindi siya fluent sa Tagalog nga. So, nasa Sarawat kami noon. And then, sabi ko, meron nga pinupuntahan si Hero. So, ini-stalk din niya. So, baka nandoon siya, tinitingnan niya kung anong ginagawa ni Hero. And baka binibigyan niya ng pagkain, kaya nakilala ni Hero. And sinabi niya siguro na huwag sabihin sa mommy and daddy. And dahil nga may mga stalker ganyan, tinanong raw siya ng pulis na, why you give the student pagkain raw, ganyan-ganyan. So, parang nagalit si babe na parang bumaba yung tingin niya sa sarili niya. Pero, yun nga, hindi ko alam kung si B o si babe ang gusto yung anuin kay Hero. So, ayun!
Hindi ko alam kung anong nangyari nun. So, sinasabi ng majority ng Filipino community na si Babe talaga raw ang tatay nung hero. Hindi raw sila papayag. Marami raw mangyayari. So, siguro, dahil itong si Ate Girl ay medtech, aray, ang sakit ng tiyan ko na naman medtech si Ate Girl, kinuhanan siguro niya ng dugo si Hero at ni-match niya dito kay Babe na to. So, kung may positive na nangyari, hindi ko na alam kasi ang nangyari, nung nag-sex kami ni Babe, nag-sex din kami ni B. So, hindi ko alam kung si Babe o si B yung totoong tatay ni Hero Kasi alam ko ginichismis nyo ako sa IPSJ. Lagi nila sinasabi. So, ito ang nangyari. Ang nangyari, si Babe ay meron pang pamilya rin doon sa Saudi. So, baka yun yung kamukha ni Hero. So, yun, wag nyo basta si Hero po, ay hindi ko alam kung kay Babe o kay Babe or kay B. Kaya nung na-curious si Mama, sabi niya sobrang gwapo nung bata, hindi siya mukhang Pilipino. Siguro DNA niya si Hero nag-impake si Mama. Yung biyanan ko, sabi niya, Jasmine, sabayan mo ang paglalayas ko dito sa Caloocan at itakbo mo si Hero. Siguro hindi nag-match kay James yung result ng DNA. Then meron siyang kaibigang doktor, dinala niya si Hero and sabi niya, napakagwapo mo boy, itakbo niyo mag-ina ang malayo sa Caloocan. Dahil kino-question niyo ako, hindi ko alam kung si B o si Babe ang tatay ni Hero, Walang pakialaman dito. Kasalanan ko nag-part-time ako Part-time lang po yung kay Babe. Wala po kaming one night stand lang po yun. Pero naulit ng maraming beses. Pero selosa yung medtech niyang nurse na mabait si Ate Girl. Pero sabi niya, gumanon siya sa yun na yung last na nakita si James at yung si Babe na yon, and lagi nila ginaganon. And sabi nung babae, kasi may CD ng first birthday si Hero, gusto kong upload to sa YouTube ginaganon niya na sabi niya, bakit kamukha talaga. And pag uwi raw ng bahay, kinabayo raw niya na sabi niya, gusto ko magkaroon ng anak na kasing gwapo nung Hero na yon. Yun kasi nga siya pa rin yung gusto mo siya yung gusto mo. Gumanon raw yung babae, ang ganda ni Ate Girl. Sabi ko, ang ganda mo, bakit ako ang pinagseselosa nyo? Alam mo, hindi point dito yung mukha ko yung mga anak ko lagi ang gusto nyong kunin So yun, wala dito si Hero, si Gabi na makapunta sa graduation. Wag nyo nang ipagchismisan kasi alam ko laging sinasabi ng mga YouTuber yan, hindi kamukha ni Hero si Gabi. So hindi ko alam nagsalpukan kami doon, sinalpok ko naman pag-uwi yung isa. So hindi ko alam din. So ipa-DM nyo lahat. Wag ako kasi gusto ko na makipaghiwalay Ito lang sinasabi ko sa'yo. Kung saan ka ngayon asawa ko, magpakita ka at makipaghiwalay ka sa akin talagang pinapahiya nyo ako ng pinapahiya na gusto nyo talaga malaman kung anong naging trabaho ko doon. Wala ako naging trabaho. Kung ano yung trabaho na malaki ang sahod doon ako. Walang pakialaman. So ayun, there is no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. Mag-ingat kayong lahat. Kung may nangyari kay Hero, kay Gabi na masama, wala. Kasi sabi niya, ito raw lalaki, stalker raw niya, kaya naiinis siya. And daddy always, sabi raw na stay away with that man. So alam ko, lagi na niya sinasabi, kasi sinabi rin niya na hindi na kami pwede tumambay dun sa Filipino community. Dahil pumupunta yung si Babe na yon, nagdadala siya mga pagkain at bumabait raw siya kasi pinakarga ko talaga sa kanya yung bata. And sabi ko, ano sa tingin mo yung itsura ng bata? And pareho talaga sila si Hero at si Babe ay pareho talaga ng ugali. And kaya nung pinanganak ko si Hero talaga, lagi kong parang nakikita mukha niya. Pero ayokong i-judge ang asawa ko. So ayun, gusto kong makipag-iwalay talaga. Yun ang gusto kong gawin. So ito ay ebidensya na to na dadaling ko siguro sa Supreme Court para malaman kasi ginismiss niyo ako. So ayun,
Nagkasalpukan kami noon, nagkasalpukan kami ganyan, hindi ko alam kung sino. Yun ang totoo doon. Pero yung ugali talaga ni Hero at yung tangkad niya, doon talaga sa babe na yon. Then 9-footer siya, ngayon si Hero ay 5'8 ang height. So, huwag nyo nang hanapin kasi laging, ang problema nito, yung anak ko lagi tinatanong sino ang nanay tatay kasi gusto nilang picturean. So, alam ko na yon, di ba? Ang yabang ko na nanay, pero matangkad talaga si Hero. Di ba? Ang gwapo ni Hero talaga. Kaya nung paglabas niyan, sabi ko, ang gwapo mo naman anak, kung pwede lang kitang itakbo ngayong araw, kaso nakasara ang buong hospital. So, ayun! There is no safe place to a targeted individual out there. Take care always.